Mark 10, verse 13. Start tayo sa 13. Walang Bible. Basahin ko na lang above. At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, yun, sige, sa 14 na tayo, ay sa ano, sige, umpisa na natin. Maganda kasi umpisa natin. Okay po, 13. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin, ipatong siya ng mga kamay, kanyang mga kamay. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Okay? Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi kumikilala sa pagkahari ng Diyos tulad ng pagkilala ng isang maliit na bata ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos. 16, sabi niya, hinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at pinasbasan sila. Praise God. Ewan ko bakit nung nababasa ko to, talagang naiiyak ako talaga, mga kapatid. Pasensya na kayo kung medyo nasa heart ng aking emotion every time po na binabasa ko ito. Kaya tuloy naalala ko si Pastora Kat na pag nag-preach siya, naiiyak. Inuumisa niya sa iyak. At sabi niya, tinanong daw siya bakit pag nag-preach siya ay palaging umiiyak. Eh, ganyan na ako niyan. Magtaka na lang kayo, sabi niya, kung mag-preach ako na hindi iiyak. Pero, alam niyo, na-share ko ito sa Isha Pagya. Tatlo lang naman kami, pero naiyak pa rin ako. Ewan ko kung napansin yung dalawa kong kasama na umiiyak na pala ako. Pero sabi ko, Lord, ayoko umiyak, Lord, please, sige na ganun ko. Tatlo lang kami, pero talagang feel na feel ko yung verses na to. Okay po, so, sa mga bata, di po, doon sa church namin sa Ilocos, bata pa ako noon, nung ano rin po ako ay inano ng Panginoon. Yung time na yun sa akin. Yan po. Tapos pumunta kami sa isang Christian school, Northern Christian College, ang school na yon. In their multipurpose hall, doon sila nag-church kasi may church din sila kasi Christian school na sila. So yung may-ari ng school niya, yung mga Methodist pastors. Pero may affiliation kasi isa sa mga mag-asawang pastor sa church namin na doon din sila. Tapos nung mapunta kami doon kasi may ginawa yata kami doon. Nakita ko doon ano sa may streamer nila o sa malaking hindi naman billboard tipo, streamer na lang. Nakalagay doon, stop sending the children to church. Saglit huwag daw hayaan na pumunta ang mga bata sa church. May karugtong, syempre. Church yun eh. Sabi niya, but go with them. Okay. Gitin ko, stop sending children to church, but go with them. Alam niyo po, nag-ano lang ako, sabi kong ganun, hindi naman magulang ko ang nagdala sa amin sa church eh. Sabi kong ganun. Kasi maliit pa kami, at my young age kasi, mga grade 5, doon ko first time napunta sa church. Dahil niyaya po ako. Tapos sabi ko, hindi naman nanay ko ang nagdala sa akin sa church. Parang meron na akong ng hold sa puso ko. Na parang meron akong sa aking mga magulang. Bakit? Hindi naman nila ginawa yun eh. Sabi ko gano'n. Eh, kasi meron akong siblings, mga kapatid, apat pa. At glory to God, ginamit niya ako para dalhin sila sa church. Kaya po, kasi lumaki kami sa Sunday school. Kaya natutuwa naman ako sa mga kapatid ko dahil pag Sunday na, kasi sinusundo kami tapos hinahatid.
punta sa church, gano'n. Tapos, pupunta kami sa Sunday school room. Okay? Nandun rin, akay-akay ko yung mga kapatid kong maliliit na apat. Tapos, um, isa lang yung naging teacher namin. Palaging siya yung teacher namin. Si Ma'am Pastora. Ewan ko, namatay na yata. Okay po. Si Pastora Domingo, ang pangalan niya. Tapos di, ganun. Um, Palaging ganun. Kaya natuto ako sa mga stories ng church dun sa Old Testament. Yung exit ng mga Israelites, yung si Samson, lahat, halos lahat ng mga stories ng church. Ay, alam ko na, mga kapatid, praise God, because I was a kid. Pati yung aking mga kapatid na apat. Nasaan na ngayon yung mga apat kong mga kapatid? Okay po? Some of them are seniors na. Yung bunso na lang ang hindi pa, nasa 56 years old. But the three na magkakasunod, magkasunod kami, ay mga senior na rin sila. And praise God, glory to God, at ginagamit sila kung nasaan man sila ngayon. Yung sumunod sa akin, nasa Italy siya, she is one of the coordinators ng JIL. Kaya pag nag-anniversary ng JIL, ay free expenses siya. Kasama siya doon. Okay? Tapos yung sumunod sa kanya, ano siya, inaano siya na one of the board of trustees doon sa church namin, sa home church namin. Pero ayaw niya kasi paalis na rin siya, papunta na rin siya ng Hawaii. Tapos yung isa, uh, active na rin siya sa Italy kasi silang dalawa na sa Italy. Then, nasa Pilipinas siya, hindi siya church goer kasi sa hirap ng buhay, sa mga naranasan na hindi magaganda. Kaya parang nag-backslide siya. Hindi niya naramdaman yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Pero nandoon na siya sa Italy. Doon po siya kinapture uli ng Panginoon at nag-Bible study na siya. Okay po, isa na rin siya sa mga leaders, praise God sa church nila. Tapos yung bunso namin, yun po, nag-start siya sa church nila doon sa Ilocos na one of the worship leader. Okay po, at naging principal siya sa school ng church nila. Kaya maganda, mga kapatid. Aside yung to sum it up, yung mga dinala ko na mga kapatid ko doon sa church, ay maganda yung nagiging kinabukasan nila. Maganda po yung naging spiritual life nila. Amen po. Kaya yun po, yung na, kasi ang mga bata talaga, that's the best time na taniman sila ng salita ng Panginoon. Because they have the pure heart, open yung puso nila, walang halong kung ano-ano na corruptible words, ay corruptible na dito na nakikita sila sa mundo. Open yung puso nila. Kung yung tutuusin po, yun po yung fertile ground wherein na pwede natin, na kailangan natin taniman ng salita ng ating Panginoon. Okay po? So, sabi dito, sabi dun sa verse 14, sabi niya, nagalit si Jesus nung makita ito na sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit. Nagalit. Bakit? Mga disciples niya, tigilan yung mga bata na lumapit sa kanya. So nung makita ni Jesus, pinagalitan sila. Why? Dahil ano yung God regard mga kids so much sa kanyang puso. Amen po? Mahalaga ang Panginoon sa puso nila. Kung titingnan natin sa English, nung tinignan ko sa New King James Version, sabi niya, indignant yung ano, tinignan ko yung ano yung anger, kaya po yung galit. Yan sa displease kanya. Kada sa ano, NIV. Sa NIV, ano siya, indignant. Nung tinignan ko yung meaning, sabi niya, feeling or showing anger or annoyance at what is perceived as unfair treatment. Tingnan po. Tapos yung meaning sa displease, dun sa NKJV na sinabi, annoyed or unhappy. So, ang Panginoon na ano siya sa kanyang mga disciples nung pinigilan siya na lumapit ang mga bata sa kanya. Tapos, tinignan ko ulit yung meaning ng annoyed, slightly anger kanya or irritated. Nairita ang Panginoon sa mga disciples na gustong pigilan ang mga bata na lumapit kay Jesus. Ganun po. So, yan po yung naramdaman ng ating Panginoon. Okay po, balikan na lang natin yung verse na yan mamaya-maya. Kay ang ating president, alam mo kasi wala akong ginagawa dito sa Canada. Kung wala na yung mga apo ko, ay mag-isa na ako. Wala na akong ginawa kundi
Kung matapos ka yung magawaing bahay dito, maghugas, maglinis, okay? Kung may labada, magtupi, ganun. Okay po, so, nanonood na lang ako ng YouTube. Tinitingnan ko yung mga balita, yung mga ganon, yung pinapanood ko si Yusek Attorney Claire sa mga reports sa Malacanang. At ang natutunan ko doon, isa sa mga project ngayon ng ating president ay magkaroon ng daycare wherein doon siya mag-focus sa mga, nag-focus din siya sa mga maliliit na bata. So, nakita natin kung ang ginawa ng ating president nung time na mag-start ng klase, di po ba, binisita niya yung mga schools. At yung mga schools na pinuntahan niya ay yung mga maliliit na mga bata. Okay po? Mga grade school. Grade 1, meron pa nga siyang kinausap doon. Which is na maganda yung reaction ng mga bata, tuwang-tuwa, kausap nila ang president. Amen po. So, ang natuwa ko dito, meron siyang, isa sa mga kanyang program ay yung daycare. Yung daycare na yan, pang bata. Okay po? At yung kanyang programa doon ay magkaroon na rin siya ng training sa TESDA para magkaroon ng maalagaan ng mga bata sa schools, mapakain sila. So, nag-concentrate din siya sa feeding program, pakainin. Kasi alam niya na itong mga bata na to, hindi maganda yung mga treatment sa mga magulang, lalo-lalo kung hindi Kristiyano. Di po ba? May mga bata na hindi sila nakakaranas ng pagmamahal sa mga magulang nila. Okay po? So, papasok sila gutom. So, nakita yon ng ating president. Kaya, nagdagdag siya ng mga ano, ng daycare, papakainin niya sila. Kasi alam niya na mas mag-develop yung brain ng bata pagka nakakain siya ng sapat, ng tamang pagkain. Amen po. So kung iano natin dito sa spiritual life, okay? So kung ang ating president, physical yung nakita niya na need ng mga bata, pagkain ng mga bata, arugan ng mga bata, physically, what more sa ating church? Amen po. Ang church, I believe, responsible sa spiritual na na buhay sa mga bata na wherein na ma-inculcate na doon yung word. Alam niyo na nag-preach to si Pastor Rodel po sa Bible study. Yung end times po ang kanyang topic. Thunder, ano na, umiyak na ako. Sabi ko, nalanak yung mga bata. Lord, how could they face kung ang mga bata ay kulang ang kanila sa spiritual life nila? And this world ay talagang it's getting worse, di po ba? Evil days, amen po, the coming world. Bakit evil? Ang dami-dami ng mga hindi magagandang nangyayari. Ang dami mga kalamidad, di po, baha, dyan sa Pilipinas. Halos buong ano na yata Pilipinas binabaha. Tapos maano mo pa yung mga false teaching. Tapos mga bata, makita mo, nag-ano na rin sila ng mga cellphone. Patahimikin mo sila, bigyan mo silang cellphone. Tahimik na sila. And wala na tayong control doon. Anong mga pinapanood nila? Tahimik sila. Eh, what if kung yung mga false teaching ka ngayon ang mga napapanood nila? So, how can they face these evil days, mga kapatid? Kung kulang yung yung pag-aruga natin sa kanila spiritually. Amen po. Kaya nakakalungkot talagang isipin kung ang church ay magkulang dito. Okay? Now, yung mga bata natin, kung tinitingnan natin sila ngayon, ang kukulit nila. Okay po? So sa kakulitin nila, sa mga bahay nila, walang ano nga yan, kung sa kanila mga magulang, sampal, puro sa bunot. Kaya po, dahil ang kukulit, tapos ano pa, kung ano mga sinasabi, mga hindi magagandang salita, doon sa mga tahanan nila, sa mga hindi pa Christians, ganyan po. Sa church, ano naman ang pagpunta nila sa church, dapat iba na yung atmosphere. Tingnan po, dapat iba na yung atmosphere. Doon na nila maramdaman yung love. Okay? Doon sila matuto ng salita ng Panginoon. Na alam na nila na meron nagmamahal sila. Na yan po ay si Jesus. Yan po. And we are representing Jesus as pastors, leaders, at saka mga consecutors sa talagang they can see nawa yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po, alam niyo, dito sa pinupuntahan namin church, dito kasi sa Canada, maraming cases ng mga autism. Tapos, yung nanay,
dala-dala niyang dalawa niyang kambal at pareho silang autism. Alam niyo, ano, bakit siya umiyak? Ganun, ay, hayaan mo siya, ma'am. Sabi niya gano'n, autism sa, ay, anong stage ng kanyang autism? Severe po. Sabi niya, nagwawala yung bata, nagwawala. Tapos nung tinitignan ko siya, yung bata na nagwawala, isa sa mga kambal. Tapos nung ano na, nagkasalubong yung mata namin, hinitian ko siya. Alam niyo, tumigil. Tapos nagingitian kami, parang kami. Tapos inaano niya mata niya. Tapos pag tumingin sa akin, nakatingin pa rin ako sa kanya, ang ngingitian. Alam niyo nung ano na, nung maano na yung kanyang loob, sabi niya, can I hug you? Sabi ko ganun. Tinignan lang ako na ano, hindi siya nag-respond agad. Okay po? Tapos maya-maya, lumapit na parang yung pusa na pag ganun-ganun na. Tapos, di po ba, yung pusa pag lalapit sa'yo, ganun-ganun yung kanyang buntot, inano sa paa mo. Tapos kinuha ko siya, yan, I love you, ginan ko. What's your name? Ginaganon ko siya. So, nag-usap kami. Alam niyo, I believe that there's something na nangyari sa kanyang buhay. And then po, spiritually. Kasi talagang, ano na ramdaman niya na there's somebody na pay attention. Kasi ma-autism pala yan, mga, ano tawag doon, deficiency, attention, attention deficiency. Yung, hindi ko alam, bahala na, alam niya. Okay po? So, ganun po yung nangyari. So, nakakatawa dahil pag ganun pala yung mga approach mo sa mga bata, ay talagang magtatahimik yung kanilang nagwawalang damdamin, nagwawala na hindi nila makita sa kanilang mga tahanan. Okay po? Alam nyo, tinitingnan ko sila. After 10 years, ano kayang hinatnan nila? Are still going sa Lord? O talagang mapariwanagan lang sila. Because there was a time, punta sila ng church. Maraming church, they can feel the love there. Ilan po. Sa school, maraming bully doon. Hindi lang mga bata rin nakapo nila bata nang bubuli sa kanila. Some of the teachers nagbubuli din sa kanila. Some of the non-teachers binubuli sila. How about sa church? Di po? So let us try to think of it. Dapat pagdating na sa church, iba na yung atmosphere. All we can feel is the love. Amen po. Because we are preaching Jesus. Na Jesus is love. God is love. One time, yung sa kasama ko sa Ishapaga, napansin daw niya na one of the young ay parang inirapan niya yung kabata, yung isang bata. Nag-grieve yung kanyang heart. Kaya nung nag-pray siya, na pinagpapray yung mga bata, umiiyak siya. Umiiyak. At yun nga po, ba't ko nalaman na every other Sunday na lang pala ang Sunday school. The truth is, yan po, ako'y iniiyakan, bakit every other Sunday na lang? Dami-daming leaders, ang dami-daming pastors sa church. Why? Why every other Sunday na lang? Yung sabi ko sa kanya, sige, pagbalik ko dyan, kunin ko yung isang Sunday, at least 3 Sundays. Ay, ano na yung mga bata. Isang Sunday na lang. Matagal pa akong bumalik eh, mga kapatid. Ano po, galing, December 2026 or January 2027. Hindi po, sige, totoo lang po, is a blessing na nandito ako sa Canada dahil nanlibilisan ko yung aking dalawang apo. Alam niyo, nung tinuro ko sa mga apo ko about the coming days, itong last days, sabi ko, alam niyo, sabi ko sa kanila, pag dumating si Jesus, may marinig tayong trumpet, tapos inimit niya tayo sa clouds, ganun sila. Pero kung hindi mo marinig yung trumpet, ibig sabihin, hindi ka naging mabait, naging salbahe ka. At pag hindi mo narinig yung trumpet, sabi ko, baituan ka dito sa mundo. At ang mangyari dyan, pupugutan ang iyong ulo kung ayaw mong tanggapin yung 666. Pero kung tanggapin mo yung 666, sabi ko sa kanila, ay doon ka naman sa impyerno, sabi ko gano'n. Alam niyo, nung nag-pray sila, ang prayer ni Michelle ganito, Lord, I pray na marinig ko yung trumpet, sabi niya. At huwag niyo pong alisin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi niya, Tagalog sila mag-pray. Tapos, Lord, kasi kung hindi ko marinig yung trumpet,
pupugutan yung ulo ko kasi ayaw ko naman tanggapin yung 666. Kaya doon ako na ano na-challenge ulit sa kanila na I should not stop na talagang turuan sila habang nandito ako. Alam niyo, bago kami matulog, nag-Bible reading kami. Salit-salitan mo kami. One time, nag-post ng si Brother Wendell na pinost niya yung dalawa niyang anak. Ang binabasa ay, sa Bible ay, NKJV, New King James Version. Nag-reply ako doon, nag-respond ako. Ito yung dalawang bata nito, King James Version, tapos ha-ha-ha, gano'n, kung gano'n. Aba, malupit, sabi naman ni Sister Angie. Kaya mga kapatid, alam niyo yung Bible na binabasa nila, yung King James Version. Okay po? Tapos, ang liliit ng kanyang mga font. Okay? Kaya talagang hirap sila, talagang pinahirapan kayo ng mga magulang nyo, ano, ginaganon ko. Pero, okay lang. So, habang nag-Bible reading kami, sa Genesis pa lang kami kasi nag-start pa lang po kami. Okay po? Pero, one time na ano namin yung story ni Samson. Sabi niya, wala, sabi ni Kaden, alam ko yung si Samson, sabi niya, no, siya yung kumain ng honey na yung dun sa pinatay niyang yun. Ha? Alam niya na amaze ako, ba't niya alam? Eh, ba't mo alam? Tinuro sa amin sa Sunday school. Okay, okay. Ako rin, alam ko na yan. Ng Sunday school ako, ganun ko. Kaya maganda. Maganda, mga kapatid, ang resulta ng nagsa-Sunday school ng bata. Hindi ko natutunan sa aking mga magulang. Kasi ang aking mga magulang ay backslide yung nanay ko. Tatay ko talagang hindi siya pinapersecute kami. Nanay ko habang pumupunta kami sa church na kami lima na magkakapatid. Yan, pinapersecute niya kami. Backslider siya, mga kapatid. Pero the time na tinanggap niyo di ang ating Panginoon, sobra naman siya. Talagang walang absent sa church. Okay po. So yun po. Okay? So, yun. So, ang challenge ko ngayon sa inyo, mga kapatid, whoever, let's get involved sa child ministry, sa kids ministry. Okay? One Sunday lang naman eh. Huwag ka na umupo dyan. Hayaan mo na yung mga bago. At meron pa akong isang magulang. Pasimple na kinukurot niya yung kanyang anak. Sa ano yan yan, sa sanctuary. Kasi wala silang Sunday school. Sabi niya, sa susunod, hindi tayo mag-church. Wala man ako natutunan kasi kulit-kulit mo. Sabi niya. Bakit ko alam yon? Doon sa Palawan, ganun po. Nakita ko isang nanay, talagang nagagalit siya na umalis sila sa church. Visit namin. Hindi na ako palakihin ko muna yung mga anak ko, man, kasi ano, ganun-ganun na siya. Kasi walang ginawa sa church kundi maglikot. Wala rin akong natutunan, nagagalit pa ako sa kanila. Alam nyo, ganun po ang maging result. Pag hinayaan natin mga bata na wala silang Sunday school, pati magulang, mawawala, mga kapatid. Kasi hindi man sila natuto eh. Wala na silang narinig eh. Kundi parang nag-iba lang yung venue na doon siya pinapagalitan ng kanyang mga anak. Tipo, kung sa bahay pinapagalitan sila, sinasaktan sila. Pagdating ba naman sa church, ganun pa rin ang mga ugali ng mga magulang, sinasaktan, kinukurot ng anak nila. Dahil sa kakulitan. Alam niyo, let us enjoy yung kakulitan ng mga bata. Minsan si Karen, kulit-kulit sabi ng mga anak niya. Anong gusto mo? Nakahiga o makulit? Mga anak mo, sabi ko sa kanya. Yeah, just enjoy them, sabi ko naman. Alam niyo, may pagbabago din yung aking anak. Na talagang gentle na sila sa kanila. Maganda na yung approach niya sa kanila. Because of that word. Anong gusto mo? Nakahiga dahil may sakit? Na hindi magkulit o makulit? Na pwede mo naman sawayin in a nice way. Hindi kong ganun. At matuto pa siya. So, ganun. Okay po. So, let us think of it, all of this. Tingnan natin sa Proverbs 22:6. Proverbs 22:6. Alam na natin to mga kapatid. Di po? Sabi niya, 22:6. Sabi niya dito, ituro sa mga bata ang daang dapat nilang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya makakalimutan. Sa English sabi niya, train up a child in the way he should go. That even he is old, he will not depart from it. Therefore, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi po mawawala yun kasi good ground po ang mga bata. Fertile soil po ang mga bata. That's the best time na taniman sila ng
salita ng Panginoon. At yung mga tinatanim natin na salita ng Panginoon, tinuturo natin sa salita ng Panginoon, ay hindi nila makakalimutan. At yan ang gabay nila sa evil days, coming evil days. Amen po. Sila yung magtatagumpay. Sila yung mag-share ng word. Okay po? Sila yung mga future Sunday school teachers. Sila yung mga future pastors, tatanda tayo eh. One time, hindi na natin kaya yung mga ginagawa natin ngayon. Pero, hindi ma-stop yun kasi nandito dyan po yung mga bata na sila naman ay lumaki after 10 years, after 15 years, after 20 years. Ako naging bata, grade 5. Ayun, I am 63. Mag-64 na po ako sa September. And here I am. Fruit po ako ng Sunday school. Okay? May time man ako na sumimplang. Okay po? Nung bago ako dyan sa Olonga po. Yan, din ako nag-church. Nag-church na ako dyan sa Columban. Kasi wala akong makitang church eh, bakit bago ako. Pero the time na nakita ko yung church, and that's the time for the Lord for me. Sa I care. Okay po? From then on, hindi na ako nagwindang-windang sa akin I want to serve God. Okay po? So I hope na gano'n din po ang mangyari po sa bawat isa sa akin because we have felt the love of God. Amen po. Tingnan po natin sa Revelation 7:9. Malapit na po ako matapos. Diba, Revelation 7:9 sabi na, after this, I look, kada yung Tagalog, um, activity. Basta Tagalog na lang. Okay, sabi niya, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaparaming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadabit ng puti at may hawak na palaspas. Okay po, alam niyo yung mga Jehovah's Witnesses. Ito yung hindi nila alam. Hanggang doon na sila sa 100,044, yun po. Yan, sa ano po, ito yung huwad na katuruan nito eh, mga Jehovah. Okay po, ang makapunta lang sa langit yung mga elders na yan, sa mga lipi, mga okay po, sila lang ang makapunta. Kasi pag binasa nila yung Bible, isang verse lang ang binabasa nila. Hindi nila binabasa ang buong chapter. Nakita ko yan dahil may mga ako, may kako-teacher ako ng Jehovah. O, tama na yan, sabi ng pinabasa yung Bible. Tapos, inabot sa kanya yung pamphlet. Okay po, eto basahin mo kasi fools po, mga kapatid. Okay po, sabi ko, hindi yan. Tama itong Bible na babasahin mo. Kaya meron sa school namin no, may nagbibigay ng mga maliliit na Bible, yung mga Gideon Bible. Yan ang basahin mo. Sabi ko gano'n. Hindi yan. Magbayad ka pa. Pero jokingly, inano ko yan. Pero alam ko may dating. Imagine, sabi niya, maraming tao na galing sa iba't ibang and I believe one of us. Tayo po yun. Ito, amen po. At yung mga bata na ating tuturuan sila yun, marami hindi mabilang, sabi niya po eh. Tipo, papayag ba kayo na wala ka doon o wala yung nandoon ka tapos wala yung mga bata na tinuruan mo ng konti? Tipo, tipo, dito na po ako magtatapos sa sa Galatians 6:9. Galatians 6:9. Ano po sabi niya? Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen po? So I believe yung mga binasa natin sa Revelation, that will going to be our reward. We are there na kasama tayo sa magkaharian ng Panginoon at kasama po yung mga bata na ating pinangaralan. Hindi lang mga bata, di po ba? Daming Bible studies. Pero neglect po natin itong mga bata po. Yung mga kapatid, this is my challenge to you. Okay? Move out from your chair. Isang Sunday lang naman eh. Leaders, pastors na hindi ka naman ikaw nag-preach. Why not go to the kids? Amen po. At huwag kayo mag-standby doon sa conference room. Kaya nyo yung teacher doon. Kasi pag nakikita kayo ng mga anak nyo, puputin mga anak nyo sa inyo. Mama, mama, yung gano'n sila. Ilan ko, alam ko yan, yung mga star na yan. Naranasan ko na yan eh. Yung mga dalawa kong anak, si Karen at si Jairus, talaga ako kasi kinaulang magtatakbo, mag-worship tayo, sabihin ko nun. Eh, hindi mo naman maano mahog yung mga bata na matagad.
So, ang ginagawa ko pag Sunday lang yun, may mga pagkain ako mga dala-dala. O eto, kainin niyo yan. Habang nag-worship si mama, doon kami doon sa isang corner. Hindi sila mag-ano. Kasi walang Sunday school room. Kasi bago pa yung church. Kaya ako ang responsible sa aking mga anak noon. Yung dalawa, si Karen sa si Jairus. At ayaw ko rin na sinasaway sila ng mga ibang tao. Dahil pag silang nagsaway, napapahiya na ako noon. Iba na yung ano, na-i-insulto na ako noon. Wala eh, Kaya, sounds. I try my best na talagang hindi sila gagawa ng ganun. Okay po? So, yun lang po. Salamat. Okay, let's pray. Father God, thank you sa ginawa mo itong araw na to. Lord, ang salita mo ay, it is sharper than a two-double-edged sword, Father God. And I pray, Lord, na huwag namin ipagkait sa mga bata ang mga salita mo, Father God. Dahil, Lord, mahal na mahal mo sila at nais mo silang makapiling sa iyong kaharian. At nais mo kaming makapiling lahat sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, na in this way, Father God, so basic, Father God, ito na in a simple way, Lord, ay maturuan namin ang mga bata para sa iyong kaharian. Thank you sa aming mga pastors, mga leaders, Father God, and even, Lord, sa mga iba pang mga kabataan na involved sa ministry nito. Bless mo sila, Father God, in Jesus' name. Amen.